What's the second hardest place? Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Neto nga pala ay nitong Tuesday, February 20. Kung mapapansin nyo, kiri ngayon or mahamog or foggy. Medyo nag-iiba na kasi yung klima dito at laging umuulan na rin. Mga oras nga pa lang yan, ginising ko na si ate. Medyo inaantok pa nga siya kaya natulog muna siya dyan sa sofa. At ako naman nag-asikaso na ng breakfast ni ate. Di bali naghiwa lang na ako ng apple, tinapay, at saka milk na rin. At habang inaasikaso ko nga si ate, biglang may nag-doorbell kaya naman nagising si Bunso at eto nga ang ganda ng gising. At eto nga ang laging nagdo-doorbell kapag umaga. Meron nga pala siyang kakambal. Tinanong ko nga siya kung kumain na siya. Hindi pa nga daw. Kaya naman binigyan ko siya ng pagkain kasi gusto daw niyang kumain. Sabi nga, ang nagugutom, pakainin. Sabi ko nga sa kambal, kapag hindi pa sila nag-agahan, sabihin lang sa akin at wag silang mahiya. Di bale, yung nanay lang daw nila ang nagtatrabaho. Kapag umaga, hindi na lang daw nila ginigising yung nanay nila kasi pagod daw sa trabaho. Bata pa nga lang, napaka-independent na. Kasi kapag umaga daw, sila na lang daw nag-aasikaso sa sarili nila. Iterash. Yes. Iyak. Bye-bye. Nambate ne. Okay. Iterashai. Kiyosukete. Ayun nga sila ate at ang mga kasama niya. At bago nga pala ako mag-umpisa sa gawain ko, magbihis muna ako. Tcharam! O diba? Natuwa. Na-miss ko kasi mag-edit ng ganto. At eto nga si Bunso, nagugutom na daw siya. Kaya naman humingi lang siya ng apple. Tinanong ko nga siya kung gusto niya ng tinapay. Ayaw daw niya. Pagkatapos nga niyang kumain, eto nga, inaya ako ni Bunso. Maglaro daw kami. What's the green planet? Green? It's Earth? Yeah. Kung napanood niyo pala yung huli kong video, nabanggit ko nga pala doon na naaksidente si Bunso. Eto nga pala yung nangyari sa kanya. Iyak kasi siya ng iyak at nagpalagay ng band-aid. Actually, nilagyan ko na to ng ice at pagdating namin sa bahay, nilagyan ko uli ng ice. At eto nga, naipit kasi siya sa pinto noong linggo dahil gusto daw niya kasi lumabas ng kwarto. Kasi nga nandun siya sa Sunday school. Sa daming mga bata na rin, hindi ko na rin siya napansin. Kampante kasi ako at sanay siya. Nagulat na lang kami nang bigla na lang siyang umiyak. Kaya naman, dali-dali ko siyang binuhat at nalaman ko nga na nasaktan nga siya. Nung una at pangalawang days, paika-ika yung lakad niya. Pero ngayon, medyo okay na. Kaso, maitim nga lang yung kanyang daliri. Sabi nga ni Daddy, namatay daw yung kuko. Mababalik pa kaya ito? Pagkatapos noon, nagtapon ako ng basura at nagluto na rin ako at kumain na rin kami ni Daddy dahil may pasok pa si Daddy. Oo nga pala, napaltan uli yung schedule ni Daddy. Pang umaga uli siya. Pagkaalis nga pala ni Daddy, umalis din kami ni Bunso kahit hindi pa tapos yung mga gawain kong bahay. Kailangan na kasi mag-grocery. Dahil magbabike nga kami ngayon, nilagay ko na yung helmet ni Bunso at sinakay ko na rin siya sa Mamachari. Dito nga pala sa Japan, Mamachari nga pala ang tawag sa bike ko. Kasi nga, bisikleta ng mga nanay, ang daming sakay na anak. Bago nga pala kami mag-grocery, pumunta muna ako sa Lawson para magbayad ng mga bills. At nandito na nga kami kung saan kami nag-grocery dito sa Felna. Kumuha nga pala ako ng 2 saging, strawberry, paborito ng mga bata at 2 avocado, salad, toge at saka mga mixed gulay. Kumuha na rin ako ng ginger, sibuyas at kamatis at iba pa. Hindi ko na nga na-videohan lahat kasi tumawag yung nanay ko. Pagkatapos nga namin sa supermarket, dumiretso kami dito sa drugstore. Bumili nga pala ako ng Papris, sabon sa damit, panglinis sa banyo, sabon sa plato at hindi mawawala yung diaper ni Bunso at iba pang mga kailangan namin. Bye train! Pagkatapos nga namin mamili, umuwi na agad kami ni Bunso dahil marami pa akong gagawin sa bahay. Dahil marami ngayong pinamili namin, nakadalawang balik nga pala ako. Tara, samahan niyo ako magpaakyat panaog.
Grabe, pinagpawisan ako doon. Ang dami ko kasing pinamili, kaya nakadalawang balik ako. Buti na lang marunong na si Bunso maglakad. Noong mga maliliit pa nga sila, hirap na hirap ako lalo na kapag nasa carrier lang sila ate at saka si Bunso. Katapos, ang dami ko pang dala. Meron pang nangyari na winter yon. Pagkatapos, ang dami kong suot. Tapos, ihina talaga ako. Tapos, nasa carrier pa si ate nun. O kaya si Bunso. Hindi ko lang talaga maalala kung sino yung karga ko. Hindi ko talaga makakalimutan yung experience kong yon. Sa sobrang ihi ko, nasa banyo na ako. Ang dami kasing damit, hindi ko na nahubad. At ayun nga, naihi, basa lahat. Oh mga mamshi, naka-experience ba kayo ng ganun or meron pang iba pa? Marami sa atin ang may madilim na nakaraan. Marami rin sa atin ang may maling desisyon. At sino ba naman sa atin ang hindi minsan nagkalat sa buhay? Kung meron mang sadlak sa madilim na bahagi ng buhay, hayaan mong ipaalala ko para ikaw ay makapagbago. Gawin mo ang tama, wag yung uso. Kagaya na lang ng lagi kong sinasabi, pagbabago ay galing sa puso, hindi sa nguso. Darating ka talaga sa punto na makikilala mo ang mga taong totoo sa'yo. Mararanasan mo, halos pakiramdam mo itakwil ka na ng mundo. Naniniwala kasi ako na walang 100% na masamang tao. Meron at meron kang kabutihan. Taglay sa loob ng puso mo. Gamitin mo yan para makapag-umpisa ka uli. Mahirap man sa umpisa, makalat naman sa bandang gitna, pero paraiso naman sa dulo. Hindi ba doy sa pagpili kung paano ka magiging mabuting tao, sa bagong pagkatao at sa bagong ikaw. Talikuran ka man ng lahat o anuman ang itawag nila sa'yo, ang mahalaga, higit na ikaw ang nakakakilala sa iyong sarili. Tumayo ka na mga mamshi at dadshi at maniwala kayo sa akin, iba kapag nagbago ang dating. Yun lang po, salamat!